Ayan na sila. Tapos na malinis. Oh. Ang iba ano pa. So ito yung closer look nila mga kabagis. 2 months and 3 days. Mga kabagis, schedule natin ngayon sa pagturok ng vitamins na galing doon sa ating technician sa BMIG. However, wala pa. Hinihintay pa natin. So maglinis muna tayo kasi alas 11 na. 11:40 na yata, almost 12. Maglinis tayo sa kulungan. And itong mga, kasi kabagis, ang sabi ng ating mga nag-inspect dito sa amin na galing sanitary is limitahan na lang daw yung ating pag-alaga. Pero pwede pa namang mag-alaga pero limited na lang, meron tayong limit. So ang mangyari dito, plano kong i-convert itong mga, ito pakita ko sa inyo. Wala pang ligo, paliguan mo natin to mga kabagis. So itong mga, may mga kulungan kasi dito, yun, isa yon na walang gamit kasi dito parang ito yung ano ng ating zone na mamapig. So ito na lang yung sigurong matira pagka benta ng lahat ng yun, tapos isa-cycle na lang natin yung mga anak kung magkaroon man. So yun ang mga kulungan niyan, pwede ko palang i-convert yan as fish pan ng mga tilapia mga kabagis, kasi mismo yung taga-sanitary nag-suggest para at least man lang magamit, no? And sabi pa nga nila mayroon daw pwedeng pagkunan ng mga similya o yung mga maliliit na tilapia. Yan, pwede yan, i-convert natin yan. At saka itong isang kulungan din dito kabagis, so malaki-laki din. So yun na lang, no, para ma-maximize din natin yung ating area, kasi sayang naman kung ano hanggang dyan na lang, mas stagnant na lang tayo dahil hindi na tayo pinapa ng bagong batch ng fatteners. So yun yung plano natin. And kung may mga kabagis tayo dyan na base sa Cebu, at alam niyo kung saan makakuha ng mga similya ng similya ng tilapia, mag-alaga tayo kasi sayang din yung area, no? Kahit ano lang, 50 pieces, 100 pieces ng mga tilapia, maganda yun. Maganda din yun na extra income, kasi walang yun. Ang gastos na siguro yung tubig. Ang maganda sa tilapia kasi kapag ilang araw na yung tubig nila, pwede mong gamitin yan ipang buhos sa mga tanim ninyo, kasi yan, maganda sa tanim. Maraming microorganisms yung tubig ng yung isda ng tilapia, no? Baka maya-maya magdating yung ating technician sa BMIG at ma-injectan ito ng vitamins. Ayaw mo da sulod na.
Yan. Ngayon dito sa Cebu mga kabagis, nasa red alert na kami kasi ang dami ng namatay at sa Delta variant na yan. Mayroon ngang update sa balita sa mga na out of stock na daw yung casket sa mga St. Peter dahil doon. And they're planning to do a mass graveyard, mass, tawag ba? Yung maghukay sila ng isang butas na lang para doon na lang isabay lahat, hindi na isa-isahin dahil wala nang malalagyan. Parang yan. So mga maya-mayang hapon pa siguro dumating yung kabagis, yung mag-inject dito. So linisan muna natin para kapag mag-inject sila malinis na. Hina ng tubig namin ngayon. Mahina kami sa pagka umaga, pero paggabi malakas yung tubig, malakas yung pressure. So gagawin ko, anyway, kailangan ko lang basain para madali na lang sabunin maya-maya kabagis. Yun, mentalidad ng mga Pinoy, no, na ikaw gumagawa ka ng paraan na magkaroon ka ng extra income para hindi ka na problema, not COVID, lockdown na naman. Tapos pag-iinitan yung maliit mo na negosyo. Hindi naman to commercial na. Doon nga sa Karkar, grabe yung amoy. Commercial yun pero walang nagsumbong, walang nag-react. Pero dito, so maghanap na lang talaga tayo ng mga alternative mga kabagis. Kahit ganoon pa man, wag susuko, no? Tuloy ang laban. Marami akong kakilala na ganito, na sinusumbong, ang ending nila is tumigil sila totally, pero tayo hindi. Pwede namang mag-alaga, pero kaso nga lang may exact number lang na pwede mong alagaan. And then follow na lang tayo sa protocol, kahit pa paano nandyan pa rin, no, mga kabagis. And then isip ng mga alternative
kung ano yung mga alternative na mga paraan natin para magkaroon pa rin tayo ng extra kita kahit papaano. Yun lang. So normally kapag ganyan kasi mga kabagis, no, kapag tayo ay gumagawa ng paraan upang ikapahamak or ikasama ng kapwa natin tao, ano yan, mayroon yang consequence, and then bahala na sila doon. Basta tayo continue lang tayo maging positive sa buhay. Sa totoo lang, sa COVID na to, ang dami kong mga kakilala, mga kabagis, na sobrang depressed. Yung point na kailangan nilang uminom ng gamot para makalma yung sarili nila. Alam mo yun, yung parang takot silang sa nangyari ngayon, hindi sila mapalagay. Yung bang mayroon kang alta presyon na hindi mo mamamalayan na nag-ano ka na pala, tawag doon na basta yung hindi mo ma-explain, tapos ang ending magkasakit ka dahil nga doon sa iniisip mo, hindi ka na makatulog. Marami ako kakilala, most especially nga doon sa natamaan, yung mga natamaan na companies sa COVID, yung airline, kasi nga ako more than 10 years tayo sa airline industry, and then ngayon natamaan ang airline, and then pabalik-balik yung lockdown sa mga locations, and maano sana may mga month na okay na, tapos balik na naman sa dati. So yun, nagkaroon ng alta presyon, lalo na ngayon i-lockdown na naman nila, or meron na namang mga ECQ. Supposed to be balik operation na sana yung mga airline, pero may mga restrictions na naman na ipatupad. So bababa yung number of passengers, yung mga ano. So yun, ang dami mga kabagis. Kaya ang gawin natin is tiwala sa Panginoon. Pray na lang talaga sa Panginoon na tulungan tayong lahat na maging okay na. So hinihintay ko baka mga maya dumating na yun mga kabagis, yung mag-inject. I-update ko kayo, mag-video ako doon para makita nyo rin. Tapusin ko lang tong pagsabon dito.